So ang tutorial natin ngayon mga kabiker, tips ito para dun sa bumabiyahe ng malayo or sa city ride lang. Saling salita, sa long ride tsaka short ride, no? Magbibigay ako ng tips, pwedeng valve clearance na may set natin sa mga motor natin. So ang gagawin natin, valve adjustment. Papakita ko muna sa inyo paano mag-tune up. Bago tayo mag-tune up, kailangan muna nating i-tap dead center. Yan yung tinatawag na TDC. So dito sa contact point, hindi tulad ng mga motor ngayon na 125 na meron siyang pinagtitingnan ng butas para makita natin yung mark. Ito kasi CG125, kailangan mong buksan yung magneto cover, yung dito sa may crankcase nya. Kailangan muna nating i-tap dead center. Pag ganito, kailangan natin hanapin yung T-mark nito counterclockwise. Pwede rin siyang clockwise kasi wala naman siyang starter, no? So counterclockwise tayo, hanapin natin yung T-mark. So ayun yung T-mark niya, no? Ito yan mga kabiker, yan yung sinasabi kong bilog. Yan yung T-mark, yung guhit niya nasa bilog. Yan. Yan yung katabi niya, yung F. So dito natin itatapat sa mark na to. Yan. Halimbawa, yan. So mapapansin nyo, naitapat ko na yung guhit ng T-mark dito sa line na to. Ito yung pagtatapatan natin sa mga CG Platino na motor. Like itong motor na to, CG Platino. So yan, T-mark natapat dun sa guhit. Itong may bilog. Siya tong mark na to na itatapat natin dito sa line na to. Yan. At yun na, pwede na tayong mag-adjust. So ang pag-adjust dito, pwede kong ibigay na tips sa inyo, dalawa mga kabiker. So ito yung laging gamit ko, no? Dito sa pang city ride lang or short ride lang, no? Dito masasuggest ko 0.06 sa exhaust, 0.04 sa intake. So ayan, example natin ngayon sa 0.05 at saka 0.07. So 0.05 muna tayo. Check natin to. So malawag, no? So malawag. Kailangan nating baguhin yan. I-set natin sa intake ng 0.05. Ayan. So ayan, meron siyang konting tension pag hinihila mo. Yan. So yan yung dapat nating makuha. So para pag ginigpitan natin, para hindi gumalaw, gamit tayo ng tool na pang kontra sa tappet. Ito, valve tappet tool. Tapos ihigpitan natin to gamit pang kontra. Kailangan dapat hindi gumalaw. Yan. So, hindi niya iikutin yun. Ngayon, susukatin natin kung ganun pa rin yun. Ayan, yan yung tamang gap ng ating intake. Ayan, 0.05. Ayan, no? So, dito naman tayo sa exhaust. Lagyan natin ng 0.07. So, lubagan natin kasi hindi siya nakaset. 0.07. So, kailangan ipitin muna natin to. Thread natin yan. Ayan. Thread in natin tong tappet nya. At kailangan meron siyang tension. So, wala pa. So, yan. Meron na siyang tension. Pag hinihila ko, medyo may konting laban siya, no? Kaya nga katulad ng sinasabi ko, filler gauge, hindi pwede yung basta-basta pag ginanon mo, nalalaro. Kailangan merong feel. Mapipil mo yung tension, yung gap niya, kailangan. Yun yung right. So, yan, inipit natin. At, higpitan na natin. Kailangan, hindi siya gagalaw itong tappet nyo para kontrahin. Yan. So punta naman tayo sa pang long ride. Alam ko
Ito na yung pinakihintay nyo. Sa long ride kasi, pag sinabing long ride, yan na yung mahaba-habang biyahean, no? So alam naman natin na minsan hindi tayo naniniwala sa pag uminit yung makina, nag-i-expand yung mga bakal nito. So tulad nitong tappet. Sa thousands movement ng tappet na to na naglalaro, nagplay-play, so may init din yan. So i-break natin yung sinasabi nila na pag uminit na yung makina, lalong lumuluwag yung gap. So i-break natin yun. Paano natin mapapatunayan na pag uminit yung makina natin, nag-expand yung mga bakal like this tappet, hindi naman katotohanan yon mga kabiker. Minsan may mga cases tayo sa ating mga motor. Kabiker, bakit pag mal-idle yung motor ko, ingay siya? Pero pag uminit na yung makina, tumatahimik siya. Meron din naman cases na, kabiker, bakit yung motor ko sa normal idle hindi siya maingay? Pero pag mainit na yung makina, nalagkitik na po yung makina ko. So kaya yun yung sinasabi ko. Sa long ride, ang mainam na valve clearance natin is yung medyo lumaluwag. Comparison nito dun sa mas malaking clearance na sinabi ko like 0.07 at 0.05, pwede yan sa long ride na hindi naman babaran yung takbo. Meron kasi yung long ride, straight yan, siguro isang beses lang pahinga. So hindi naman tayo oil-cooled na type ng makina para ibabad natin yung takbo. Air-cooled lang po tayo. Like sa mga motor natin, pag mga ganito, air-cooled po. Yung mga walang ganito at pantay lang, yun na yung mga merong water coolant, meron siyang cool system, no? So masasuggest ko rito, halimbawa, sa XRM na lang, kasi nga may XRM akong motor, 0.05 yung standard niya. So gagawin ko siyang 0.7, 0.5 like yung sinabi ko dito. So tinaasan ko yung valve clearance doon sa XRM. Doon naman sa TMX Alpha 125, doon sa valve clearance noon, kahit yung exhaust lang po yung taasan natin doon, no? Gawin nating 0.010. Kasi nga both intake and exhaust noon parehas na 0.08 mm, which is maganda yon na medyo mas mataas sa exhaust para magandang flow nung rocker arm at saka yung valve na magpapalitan sila ng open at close. Sa akin lang yon. Disclaimer lang po, ito ay tips lang na experience ko na nai-apply ko naman sa aking mga motor, no? So yun, kaya nga ang tips ko sa inyo mga kabiker, pag meron kayong long rides at mahaba-haba yung biyahe nyo, babaran, mag-wide kayo ng clearance. Na kahit na malagitik sa una, pag uminit na yung makina nyo, back to smooth yan pag mainit na yung makina nyo. So, nag-i-expand kasi ang bakal pag mainit na. 1,000 movement, may init din yan. Kaya nag-i-expand siya. Kaya yung maluwag na valve clearance, okay lang yun dahil mag-i-expand yun yung bakal at sisikip siya yung valve clearance natin. Although sa mga sinasabi nila sa forum, kung kailan uminit yung makina is doon lumuluwag yung clearance. So i-break natin yun mga kabiker. Dahil mapapatunayan natin, minsan, yun nga, yung sinasabi ko, tinatanong nila na pag normal idle, malagitik siya, and then pag mainit na yung makina, nawawala yung lagitik. So, nag-i-expand nga yung bakal pag umiinit. So, yun yung mga sasuggest ko mga kabiker. At naituro ko na rin kung paano i-tune up. So, nadaanan natin kanina. Kung wala kayong idea sa pagtitingin dun sa mga valve clearance nyo, kung saan titignan, kung sa XRM po at mga wave type, nandun po siya sa compartment natin sa may side. Kung dun naman po sa Supremo, makikita naman natin yan sa mga swing arm. And then, kung dun naman sa mga TMX Alpha 125, makikita po natin yan sa air filter niya sa may side. Makikita nyo, pagbukas na ang ating side cover, makikita nyo dun sa cover ng air filter nyo, nandun na po yung valve clearance or valve flush. Ayan. So, yun lang mga kabiker. I hope na meron kayo ng idea about sa short ride tsaka long ride. Bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko.
Mga hindi pa nakakaalam, marami po tayong mga videos about tutorial. Dito lamang po yan sa ating channel, Chris Custom Cycle. At yun lang mga kabiker, thank you for watching. God bless.